Isa pong malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat, tayo muling tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Muli po nating babasahin yung ating pong teksto sa aklat po ng Psalms, chapter 1, verses 1 to 6. Basahin ko pong muli sa magandang balita Biblia. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahama. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Patuloy po natin tinatalakay yung sinasabi po ng Biblia na blessed man. Ang lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, ang lahat ng mga sumusunod kay Kristo, ang lahat ng mga naglilingkod kay Kristo, ang lahat ng mga tunay na sumasamba sa Panginoon, sila po yung tinatawag na blessed man dito po sa banal na kasulatan. Ibig pong sabihin, kapag ikaw at ako ay nananampalataya sa ating Panginoon at tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, tayo po ay tinuturing na mapalad sa harapan ng ating pong Panginoon. Noong linggo po ay natalakay po natin yung the feelings of the blessed man, yung pakiramdam ng pinagpala na tinutukoy ng Biblia. Tinalakay po natin that the blessed man enjoy their lives to the work of God. Ang isang tinuturing na blessed man ay nag-i-enjoy siya sa gawain ng Panginoon na hindi obligasyon sa kanya, hindi mabigat sa kanya na pumunta sa gawain ng Panginoon, kundi ito ay mayroon siyang kasayahan. Ito yung enjoyment niya na pumunta sa gawain ng Panginoon. Pangalawa na natalakay po natin nung linggo, the blessed man enjoy their lives to the will of God. At pangatlo, the blessed man enjoy to the word of God. Kailangan enjoy po natin yung salita po ng ating pong Panginoon. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin yung focus of the blessed man. The Bible says in our text, sa verse 2, sa New International Version, ang sabi niya, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ang blessed man po, kinakailangang nagkakaroon siya ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Isa sa mga focus ng blessed man is study the Word of God. Pinag-aaralan yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the Word of God. So kinakailangan tayo po na blessed man ay pinag-aaralan yung salita ng Panginoon, pinagbubulay-bulayan yung salita ng Panginoon. Ibig pong sabihin,
mag-ingat po tayo sa mga pinapakinggan po natin. Lalo na ngayon sa social media. Meron hong isang pastor na nangangaral sa social media na ang dami na hong nag-react na mga iba't ibang pastor. Kasi kakaiba po yung itinuturo ng pastor na ito. Nang sinasabi niya, ang Diyos daw ay sinungaling. Dahil noong inilagay niya sila Adan at Eva doon sa Garden of Eden, ang sinabi sa kanila ng Panginoon na huwag silang kakain sa bunga ng isang punong kahoy. At ang sabi ng mga ngaral na ito, nung kinain ni Adan at Eva, yung bunga ng ipinagbabawal ng Panginoon, ang sabi niya, namatay ba sila? Hindi sila namatay. Ibig sabihin, ang utos ng Panginoon, sabi niya, na sa tuwing sila'y kakain, sila po ay mamamatay. Pero nung kumain sila, ang sabi ng mga ngaral na ito, hindi sila namatay. Doon pa lamang, sabi niya, nagsinungaling na ang Diyos. So, hindi niya pinag-aralan, hindi niya ipinakita kung ano yung context. Na tinutukoy po doon ay hindi lamang physical na kamatayan, kundi ang tinutukoy ng Panginoon doon is spiritual na kamatayan, yung mapapalayo sila sa presensya ng Panginoon. Pangalawang sinabi niya, hindi naman daw bunga ng punong kahoy ang ipinagbabawal ng Panginoon. Ipinagbawal daw niya kina Adan at Eva na mag-sex. Kaya nung nag-sex daw sila, nagalit daw ang Panginoon. Kaya sila pinalayas sa Garden of Eden. So malayo po yung sinasabi niya, ang dami ho niyang napapaniwala. So tayo po bilang mga blessed man, dapat pag-aralan po natin yung salita ng Panginoon. Ang sabi nga po ng 2 Timothy, study to show. Ang sabi ni Moses kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 8, na huwag mong bibitawan, dinidilihin na basahin ang aklat na yaon. Paggulay-gulayan mo ito araw at gabi. Ibig pong sabihin, ang salita ng Panginoon bilang isang tinawag na blessed man, pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Na lagi kong in-encourage ang bawat isa po sa atin na kung hindi tayo makabili ng Biblia, ng physical na Biblia, mag-download po tayo ng mga apps sa ating mga smartphone, ng mga Bibles. Para doon nakakabasa tayo na pagbulay-bulayan natin yung salita ng Panginoon araw at gabi. Na hindi na mahirap sa'yo na dalhin ang salita ng Panginoon as long as nadala-dala mo ang cellphone mo at meron kang na-download na Bible apps, maaari kang magbasa, maaari kang mag-study ng salita ng Panginoon. Napakahalaga po sa buhay ng isang mananampalataya, sa buhay ng isang tinatawag na blessed man, na ito po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. At dahil doon sa pangangaral na yun ng isang pastor, marami na rin hong mga nangaral na itinutuwid nila yung paniniwala, itinutuwid nila yung sinasabi ng mga ngaral na ito. Dahil ang sinasabi ng Biblia na kailanman ang Diyos ay hindi nagsinungaling. Na lahat ng mga pangako ng Panginoon, lahat ng mga sinabi ng Diyos ay Kanya pong tinupad, Kanya pong ginawa. Kaya hindi po pagsisinungaling yung sinabi ng Panginoon kina Adan at Eva doon sa Garden of Eden na gaya ng sinasabi ng mga ngaral na ito. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pinapanood po natin na mga nangangaral ng salita ng Panginoon sa social media. Pag-aralan po natin yung salita ng Panginoon. Napakahalaga po na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Dahil kapag napag-aaralan mo yung salita ng Panginoon, nauunawaan mo kung ano ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Pangalawa, na focus of man is stand in the Word of God. Tinatayuan niya yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, verses 2 to 5, ipangaral mo ang salita ng Diyos.
Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. May sinasabi dito si kapatid na Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na sa Timoteo na dapat pangatawanan o tayuan ni Timoteo ang salita ng Diyos. Kung ano man yung napakinggan, kung ano man yung pinaniwalaan ni Timoteo na Diyos na makapangyarihan sa lahat, tatayuan niya yon, ipaglalaban niya yon, na anumang mangyari, hindi siya bibitaw doon sa pinaniniwalaan niyang Diyos na makapangyarihan. Sa buhay po natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, tayo po ay tinatawag ng banal na salita ng Panginoon na blessed man. At bilang isang blessed man, isa sa mga focus po natin ay tinatayuan po natin yung ating pananampalataya sa Panginoon. Tinatayuan natin yung salita ng ating Panginoon. Kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon, that you are blessed, tatayuan mo yon, paniniwalaan mo yon, na hindi ka bibitaw, hindi ka lalayo sa sinasabi ng Panginoon. Napakaliwanag naman po sa sinasabi ng salita ng Diyos that we are blessed. Ngunit ang patuloy na iniuudyok ng kaaway, ang patuloy na itinatanim ng kaaway sa ating kaisipan, minsan sinasabi niya na kawawa ka, pinabayaan ka na ng Panginoon, hindi ka na mahal ng Diyos. Kapag may mga pagsubok, may mga problema ka, may mga pinagdadaanan ka sa buhay, ang idinidikta ng kaaway sa ating kaisipan, ayan na, iniwanan ka na ng Panginoon, ayan na, inabandona ka na ng Panginoon, ayan na, pinabayaan ka na ng Diyos. Pero, ang totoo na sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat nating panghawakan, dapat nating tayuan, ang sinabi ng Diyos sa Matthew chapter 28, and lo, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Yun yung panghahawakan po natin, yun yung tatayuan natin ng pangako ng Panginoon. Kahit anumang mangyari hanggang sa katapusan ng mundo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Ano pong sabi sa aklat ng Hebreo? I will never leave you nor forsake you. Hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So dapat tatayuan natin yon, panghahawakan natin yon, na kapag may pagsubok tayo, kapag may problema tayo, sasabihin natin, Panginoon, pinaninindigan ko, pinaniniwalaan ko at pinanghahawakan ko ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ano pa pong pangako ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuuna po natin ang kaharian at ang katuwiran ng Panginoon, all of the basic needs ng tao, ipagkakaloob ito ng Panginoon. Yung basic needs ng tao, meron tayong tinatawag na tatlo: clothing, food, and tirahan. Ipagkakaloob yan ng Panginoon. Kailan ka iniwan ng Panginoon? Kailan ka pinabayaan ng Diyos? Kailan ka hindi pinakain ng Panginoon? Nawalan man tayo ng pera, pero hindi habang buhay nawawalan tayo ng pera.
Mawawalan ka ng pera, pero pagdating ng pangangailangan mo, God will provide. Kasi yun yung pangako ng Panginoon. Yung patutuo kanina, wala siyang trabaho, pero may mga ginagamit ang Panginoon para matugunan yung kanilang pangangailangang pinansyal. Kasi nga, ang pangako ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Hindi po bababa ang Panginoon dito sa atin, sa iyong kalagitnaan, sa iyong harapan, para personal niyang ibigay ang iyong pangangailangan. Pero may mga ginagamit at gagamitin ng Diyos para matugunan ang iyong pangangailangan pang-araw-araw para sa buhay mo at para sa pamilya mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, kaibigan, sa umagang ito, huwag mong lalayuan ang salita, ang pangako ng Panginoon. Panghahawakan mo ito. Tatayuan mo ang salita ng Panginoon. Pangatlong focus ng blessed man. Sa Acts chapter 17, verse 11, basahin ko po sa magandang balita, Biblia. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Tesalonika. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi niya. Search the word of God. Hindi mo lamang pag-aaralan ang salita ng Panginoon, kundi saliksikin ang salita ng Panginoon. Na kapag may napakinggan tayo na nangangaral ng salita ng Panginoon, saliksikin po natin. Katulad ng ginawa ng mga Hudyo. Na kanila pong ginawa, sinasaliksik nila ang salita ng Panginoon kung totoo nga yung mga sinasabi sa kanila ni Apostol Pablo. Nangangaral si Apostol Pablo sa mga Hudyo na taga Tesalonika, pero ang ginagawa ng mga Hudyong ito, sinasaliksik nila yung salita ng Panginoon kung totoo nga yung sinasabi ni Pablo. Baka gawa-gawa lamang ni Pablo yung kanyang mga sinasabi. Kaya napakahalaga po sa ating mga kapatid yung pagsasaliksik natin sa salita ng ating pong Panginoon. Na may mga binabanggit na bersikulo sa pagsasaliksik mo, bakit binanggit ng Diyos ang bersikulong ito? Ano ba yung context? Titingnan mo ngayon sa taas. Huwag ka lang titigil doon sa bersikulo na kanyang binasa. Babasahin mo sa taas hanggang sa babang bersikulo. Ang kwento, kadalasan nasa taas. Hindi mo maiintindihan ang totoong kwento kung hindi mo babasahin sa first page. Hanggang sa huling page. Yung mga mahilig nung uso pa ang pocketbook. Yung mga iba na bumibili, ang binabasa nila yung buod ng kwento, tinitingnan nila doon sa likod ng pocketbook. Titingnan nila doon, may buod doon na nakalagay. Pero hindi mo maiintindihan yung kwentong yun, kahit andun yung buod, kung hindi mo babasahin sa first page hanggang sa matapos. Ganyan din po ang salita ng Panginoon. Upang masaliksik mo at maunawaan mo kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. Kapag may sinabi na isang bersikulo, basahin mo sa taas. Saliksikin mo. Ano bang ibig sabihin nito? Totoo kaya yung sinabi? Basahin mo sa taas. Hanggang sa baba. At doon mo mauunawaan, doon mo malalaman kung totoo nga yung sinasabi nung nangaral
kung saan ka nakapakinig ng salita ng Panginoon. So patuloy po nating saliksikin ang salita ng Panginoon upang sa ganon ay makita po natin at higit nating maunawaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa mga nangyayari sa ating paligid, kapag may bagyo, kapag may mga baha, marami na naman hong nagsasabi na malapit na ang pagdating ng Panginoon, magugunaw ng mundo. Pero tandaan po natin, ang pangako ng Panginoon, hindi na niya muling gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng baha. Noong panahon ni Noah, dahil sa kasamaan ng tao, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. At doon may covenant ang Panginoon. Nang sabi ng Diyos, hindi na niya muling gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng baha. At naglagay siya ng palatandaan ng kanyang covenant, ng kanyang pangako. Ito yung tinatawag na bahaghari o ito yung tinatawag nating rainbow. Kaya kapag nakikita natin yung rainbow, yun po yung palatandaan ng Panginoon na kanyang sinabi, kanyang ipinangako na hindi na niya muling gugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng baha. Kaya huwag tayong matakot kasi yun yung sinabi ng salita ng Panginoon. Saliksikin po natin. Kapag hindi po natin sinasaliksik yung salita ng Panginoon, hindi po natin alam bakit may rainbow. Paano gugunawin ng Diyos ang mundo? Hindi sa pamamagitan ng baha, but sabi ng 1 Peter, if I'm not mistaken, gugunawin niyang mundo sa pamamagitan ng apoy. Parang magiging Sodoma at Gomora ang paggunaw niya sa mundo, hindi sa baha. Pang-apat, sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Dapat maging focus po natin, share the word of God. Makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni kapatid na Pablo, na hindi niya ikinakahiya ang magandang balita. Anong magandang balita? Yung salita ng Diyos. Why? Ang salita ng Panginoon, ito yung kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sumasampalataya o ang bawat sasampalataya. Sa pangangaral mo, sa pagsishare mo ng salita ng Panginoon, kung mapalad ang mga taong mananampalataya, mapalad ang mga taong sasampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral mo. Sapagkat ililigtas sila ng Panginoon. Ang prinsipyo ni Pablo, hindi niya ikinakahiya na ipangaral ang salita ng Panginoon dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya pag may pagkakataon ka pong magbahagi, mag-share ng salita ng Panginoon, huwag kang mabahala. Kung may makikinig, huwag kang mabahala kung paniniwalaan ba nila yun, hindi. Ang trabaho lang po natin, ipangaral ang salita ng Diyos. Hindi tayo ang magbabago sa tao. Anong sinabi ng Biblia? Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat isa. Ano yon? Yung salita ng Panginoon. Kaya, kapag may na-share ka, na ibahagi kang salita ng Panginoon, ang sinasabi ng salita ng Diyos in the book of Isaiah, na hindi babalik sa Kanya ang Kanyang mga salita na hindi naganap ang Kanyang nasa. Ano yung nasa ng Panginoon? Maligtas ang bawat tao.
Kapatid, tandaan mo na yung salita ng Diyos na ipinangaral mo at napakinggan ng tao. Yung napakinggan ng taong yun na salita ng Panginoon, hindi babalik sa Diyos na hindi naganap ang kanyang nasa. Maliligtas at maliligtas at maliligtas ang taong yun. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya sa Panginoon. Ang tao may dalawang pagkain na kailangan niya para makasurvive. Physical food at saka spiritual food. Katulad lang din ng mga pananim. May mga pagkain kailangan. Dalawang pagkain ang kailangan nila. Tubig at saka araw. Kung laging tubig, mamamatay din ang isang pananim. Kung laging araw, mamamatay din ang pananim. Maging balanse. Tayo po bilang blessed man, maging balanse po tayo sa ating buhay. Kung paano natin pinapahalagaan yung ating sarili, yung ating pisikal na pakainin, kung minsan kailangan pa nating mag-take ng vitamin, ang dami nating ini-apply, pinapasok sa ating katawan para ma-maintain o mapaganda yung kalusugan mo. Mas lalong higit sana, huwag mong pababayaan na pakainin ang iyong spiritual life sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, pagsasaliksik ng salita ng Panginoon, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, doon pa lamang napapakain mo na ang iyong espiritu, ang iyong spiritual na kalagayan. Ang tao po ay may tatlong komponen: body, soul, and spirit. Ang iniligtas ng Panginoon, hindi yung ating katawan. Ang iniligtas ng Diyos, ang ating soul, ang ating kaluluwa. At yung ating spirit, ito po yung nakikipag-communicate sa Diyos. God is a spirit. Kaya kailangan pakainin natin yung ating espiritu sa pamamagitan ng salita ng Panginoon upang mas lalo nating maunawaan yung mga bagay na espiritual na ginagawa at naisipagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Sana po sa umagang ito, bigyan natin ng prioridad. Pahalagahan natin yung salita ng ating pong Panginoon. Maging pangunahin natin yung salita ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito, kapatid, kaibigan, tinawag tayo ng Diyos na blessed man. And as a blessed man, sana yung ating mga focus ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa, tatayuan yung salita ng Panginoon. Pangatlo, saliksikin ang salita ng Diyos. Pang-apat, ibahagi ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa umaga nito, we ask your precious Holy Spirit, nilagay mo ang isang hangarin
na isa sa mga dapat naming i-focus, bigyan ng focus sa aming buhay ay ang pag-aaral ng iyong mga salita. Tatayuan namin ang iyong mga salita. Sasaliksikin namin ang iyong salita at ipapangaral ang iyong mga salita, Panginoon. Give us the courage, oh precious Holy Spirit. Like the courage of Apostle Paul na mangaral, mag-share, magbahagi ng mga salita. Sapagkat alam ni kapatid na Pablo, ni Apostle Paul, na iyong salita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan para sa kaligtasan ng bawat sasampalataya sa inyo. Panginoon, sa umagang ito, ilagay mo sa aming mga puso ang katapangan at pagnanais na maibahagi ang iyong salita sa sino man. Hallelujah. Tulungan po niyong bawat isa sa amin, Panginoon, na kung may mga pinagdadaanang pagsubok, problemang bawat isa, Panginoon, sa kanilang buhay, ang iyong pangako, sinabi mo sa inyong masalita, you will never leave us nor forsake us. Kaya tulungan mo rin kami, Banal na Espiritu, na tayuan, panghawakan ang salita ng Panginoon, na kahit anumang dumating na pagsubok sa aming mabuhay, hindi namin bibitawan at hindi kami lalayo sa iyong salita, dakilang Diyos. Because your word, it give us hope. Salamat ng marami. Salamat po. Holy Spirit, patuloy kang kumilos sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Let the desire of God maging desire din ng bawat isa sa amin mula sa umagang ito. Marami pong salamat. Ito ang aming samot dalangin. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Palagpakan po natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Marinong po tayong umupo.